Good morning mga ka-Benzo TV. Ayan, i-kondisyon ko na ngayon tong motor dahil gagamitin na natin sa darating natin long. Ayan, nagpalit na rin ako ng gulong dito. Ginawa ko ng tubeless yan ngayon. So, ginawan ko na lang ng paraan yung itong basag kasi may crack siya eh. So, ginawan ko na lang siya ng para hindi sumingaw. Ginawa ko na siyang tubeless. Yung loob nilagyan ko ng parang yung tingin kong possible na parang may crack, nilagyan ko rin ng bulka seal sa loob. Tapos nagpalit na rin ako ng sprocket na maliit, 1436 yan. Tapos yan, ginawa ko lang ng DIY na parang ewan ang tawag dyan. So ito naman ang papalitan natin mamaya, yung gulong. Gagawin ko rin tubeless kasi tube pa to eh. So, para kondisyon ngayon yung ano natin. Saka yung mga wiring, inayos ko na rin yan. Yung mga wiring, yung mga ilaw natin. Ayan. Ilaw, nilagyan ko nito para kung sakaling gagabihin tayo sa kalsada, eh, hindi tayo masyado mahihirapan. Ito yung binili kong gulong. 70 by 18. Kasi dito sa mga Honda na mga Alpang ganito, hindi pwedeng oversize, sumasayad sa gilid. So, napilitan ulit ako bumili kasi 80 by 80 yung binili ko nung una. Eh, malapad masyado. So, kailangan talaga rito. Kahit anong adjust mo eh, nahirapan na ako eh. So, bumili na lang uli ako ng 70 by 80. Kung Alpha yung motor nyo, talagang ang size lang niya is dapat mapayat lang yung gulong para pumasok. Hindi siya pwedeng oversize. Tapos, bumili na rin ako ng rubber damper. Tapos, bearing. Para dun sa panggilid ng sprocket kasi iba yung klase ng setup nito. Parang meron siyang ano, hindi pag kinalas mo siya hindi sumasama yung sprocket. May ganito siyang bearing. So bumili na rin ako. Grasa. Yun, sasabay-sabay ko ng palitan yun. So inulit ko mga ka-Benzo TV, hindi ako professional na mekaniko pero kailangan natin matutunan to para in case na bibiyahe tayo ng malayo, eh, meron tayong alam kahit konti sa paggagawa ng motor. Unahin muna natin kalasin yung preno. Ibang Honda Wave na Wave R100 sa Alpha, yung pagkakasetup ng gulong niya tsaka yung mag wheels iba. So kung papalitan mo siya, gagawin mo siyang ililipat mo yung pang Honda kasi parang ang iba dito yung parang pinaka ano ba tawag dito? Swing arm ba? Ayun ang parang iba sa kanya. So magkaiba ang Honda Wave R100 sa Honda Alpha kasi ang Alpha pag binabaklas ang gulong naiiwan ng sprocket, yung engine sprocket niya. Yan, tingnan nyo ayan o, tingnan nyo ang mangyayari, naiiwan yung ayan o. Kaya tingnan nyo, naiiwan yung sprocket niya. May sariling bearing din siya. So papalitan na rin natin yung bearing para isang trabaho na lang tayo. So unahin muna natin to bago natin kabit mamaya yung tubeless na gulong. Okay? Tayo na rin magkakabit ng tubeless na gulong. May mga ginawa naman akong gamit para pambaklas. Ayan o, tingnan nyo. Ayun. Dali-dali. May tumutunog. Ayan. Ganyan siya o. Ayan o. Tapos ganun. Ayan.
Ay, dumi. So, mahirap kapag ka nagagawa. Ang hirap maggawa ng... Siyempre, napakasimple lang naman magpalit ng bearing nito. Push lang. Push mo lang. Ayan. So, hindi ko na muna nirepack. Pero although bumili ko dyan ng ano, kasi parang napansin ko parang maluwag na rin talaga o natural lang talaga na maluwag na siya. Ayan, gumanda yung ano niya, oh. Ikot niya, oh. Ayan. Ganun lang. Pagpapalit ng bearing. Tapos ibabalik natin to. Sasalpak uli natin. Isasalpak uli natin. Mamaya na tayo mag-adjust ng kadena. Ayan. Tapos lang, ibabalik lang to. Ay, dumi sa kamay, ah. Mamaya na tayo mag-adjust. Kasi sigurado may magbabago dyan. Kahit sabihin yung bearing lang pinalitan natin. Minsan kasi pag umaalog na to, parang nagsiswing na rin siya. So pagkatapos nyan, tapi. Tapos mamaya magpapalit din tayo nitong rubber damper. Mamaya naman magpapalit tayo nitong rubber damper. Kasi parang feeling ko harus na yung rubber damper natin. Para siyang ano, yung pag rumarang kade, laki na ng play nyo. Kumpara mo dito, ayan, sobrang laki na ng play nya. So kaya parang delay na siya. So tama yung nabili natin, pang Dream. Yung pang Dream tsaka pang Honda Alpha C100 parehas lang. Ayan, pang Wave Alpha rin. Yan, rubber damper. Mamaya papalitan natin yan. Pero ipalitan muna natin ang gulong. Medyo makapal pa. Pero syempre pag biyahing malayo, palitan na lang natin para safe tayo sa biyahe. Wala tayong aberya. Ito pala yung pangsikwat ko na ginawa ko noon. Kasi siyempre pag nagdala pa ako ng pangsikwat, masyado na mabigat sa motor, tsaka masyado mahaba. So itong plies, in-convert ko na lang ng pansikwat, which is nakatulong din naman sa akin to, ganyan na lang ginagawa ko sa kanya. Kahit pa paano nakatulong sa akin to nung naplatan ako dati. So ayan, meron tayong pangsikwat. Ganun. Pwede rin baliktarin natin. Yan, maganda yata ito, formang paganyan. Yan, higpitan natin. So yan, may panikwat na tayo. Yan, ginagawa ko para hindi masira yung ring niya, gumagawa ko nitong gantong plastic. Yan, yun yung muna yan. May mga bagay kasi na kailangan natin pag-aralan. Tulad yan, di naman talaga ako dati marunong mag-vulcanize, siyempre, or magpalit ng gulong. Kaso lang, siyempre, kailangan natin yun pagka bumibiyahe tayo ng malayo. So ayan, panikwat natin yan pang emergency. Pagtsatsagaan nyo lang. Yung unang suksok, nilagyan ko kasi ng ganito, kasi siyempre yun ang pinakamalakas pag unang suksok. Pero kapag kayong medyo marami ka na nabaklas, hindi na magagasgas masyado yung ring. Tsaka baka kasi ba-damage sayang, diba? Para hindi lang na-damage yung ano niya. Ito kahit mahina, hindi na madadamage yan masyado. Yan, diba?
pagtsagaan nyo lang. Kasi syempre, improvise lang naman ito pang sitwasyon. Tapos, tanggalin natin ang pito. Ayan. Naman tayo expert sa pag-vulcanize. Kaya syempre, kailangan din natin pagtutunan. Kasi, darating sa point na wala kang mahihinga ng tulong sa isang malalayong lugar o kaya liblib na lugar pag wala kang alam about dun sa pag-aayos, nahihirapan ka rin, di ba? So kailangan pagka bumibiyahe ka ng malayo at consider na rider ka, kailangan natin ng konting kaalaman. Hindi mo kailangan maging expert yan. Naano ko siya ng Scotch Spray para mawala yung mga ano ba to tawag dito, yung dumi, para pag nilagyan natin mamaya ng tubeless na gulong, smooth siya. Ano, meron kasi mga dumidikit dyan ng mga dumi. Nilalagyan ko lang ng konting langis para mamaya hindi na tayo, para makatulong din ng konti sa pagpasok ng tubeless na gulong natin. May tulong din naman para dumulas. Kasi medyo mahirap-hirap din magpasok. Diskartehan na lang natin ng konti. Yan. Yung harapan ko, kasi yung unang nabili ko is 80 by 80. Hindi talaga pwede pang likod na gulong ng Alpha yung 80 by 80 kasi sumasayad dun sa chassis niya. Kaya talagang kailangan 70 by 80 lang ang inilagay ko. Ewan ko kung yung 70 by 70, di ko alam kung ano size, pero baka maliit na masyado. So dun sa mga bibili ng gulong tapos naka Alpha, hindi talaga pwede yung 80 by 80. Kapag kayong stock pa yung swing arm, tama? Swing arm, hindi, kahit nga hindi swing arm yung mismong body talaga yung ano niya, yung makipot. Kapag makapal siya, sumasayad. Ayan, nilagyan ko na rin ng konting langis yung gulong natin na bago para tulong din na pampadulas. Diba? Para hindi tayo mahirapan masyado mamaya sa pagpasok. So ang direction niya ay kasi may may arrow, parang pinaka-arrow. So kailangan nakaharap ng ganun sa gulong para pag-ikot. So ito, tama itong position, yung position niya para paharap. Ganyan, tama yan. Kasi nandun yung preno sa kanan, sa kaliwa nandun yung preno, tapos nandito yung rubber damper sa may sprocket side nasa kanan. Kaliwa dito pag nakaharap ako. So ang tamang direction nito, yan, sinundan ko to pag ganun ang ikot. Yan, kabit na natin. Yan, siguraduhin muna natin tama ang direksyon ng gulong. Okay, tama. Tawag na natin. Sana makatulong yung lungs natin. Nakakatulong. Dulas siya. Di ba? Pasok agad. Ay! Teka, hindi pa pala natin may kakabit ang pito. Bale, buti na lang. Wait lang. Ito yung muntik natin makalimutan. Buti hindi pa natin ay sasara. Pwede naman yan dyan. Okay? Tapos guma. Tapos guma. Yan. Tapos ito. Tapos tornilyo. Hindi pa makalibutan. Higpitan na natin to. Ano ba to? Gis? 12? 12? 12. Ito yung muntik natin makalimutan kanina.
Tignan natin ng konti. Kasi tingin ko mas maganda yung tubeless sa long ride. Sa bagay, no, hindi naman naka-tube din naman ako nun yung interior. Okay din naman. Pero parang mas okay yata yung tubeless. Aray ko. May apakan na lang natin. Kuha sa apak yung mamaya. Parang hindi na. Parang kaya na. Ayun. Ayos. Bubombahan na lang natin to. So, mano-mano ang pambomba ko, kaya sana umubra. Sa bagay, nasubukan ko rin naman, umubra naman yung mano-mano natin pambomba. Wala kasi tayong pressurized na na pambomba. So, pwede mo tuk-tuk ng ganyan para bumuka. Ayan. Ayan. Saka natin bombahan ulit. Parang okay na to. Ay, nagkalaman na. Ayan, successful. Tigas na siya. So, ito lang ang pinambomba ko sa kanya. Yung mano-mano. Kaya naman sinusubukan kong magmano-mano kasi siyempre hindi sa lahat ng lugar meron kayong makikita mga vulcanizing na pwede kayo magpabomba nung pressurized na pambomba. Kaya maganda, possible na papatunayan natin na pwede pang emergency din to, kahit sabihin nyo bagong palit lang tong tubeless. Kasi minsan kapag ka tubeless nagpalit ka, kailangan malakas na malakas yung buga ng hangin mo. Parang ko nasa diskarte lang. Tinabuka ko lang to, tsaka ako binombahan ito. So ayan, positive, di ba? Napatunayan natin na pwedeng magbomba kahit mano-mano ng tubeless. Tigas na. So, ayan, tama yung direksyon ng gulong natin. Pa ganun. Ayan. Pa ganun siya. May napansin ako sa rubber damper na nabili ko. May ganito. So, tinignan ko. May butas pala siya rito. Natabunan lang ng grasa nung binutas ko, nung ginanong ko ng screwdriver, may butas pala. So ito palang butas na to para dun sa butas na to. Ayan o. Wow, medyo madugo siguro magkabit nito, parang ansikip. Pero okay lang kung maganda naman yung kapit niya. Ayan o. May ganito, pero isa mababaw eh. Kaya gupitin na lang natin. Konti. Yan. Mukhang madugo ang tigas Hinay ko po. Talagay ko mahirapan tayo dito. Pit na pit pa kasi yung rubber damper nya. Tiyagaan lang to. Ito. Yan o. Sabi sobrang pit pa siya, kaya ginawan ko na lang ng paraan. Ayan o. Kinalsuan ko nito. Pasok siya. Pero talagang sobrang pit pa. Grabe, walang ka-play yung niya. Ganung quality nung rubber damper niya. So wala talagang play dito. Talagang siya, pit na pit. So adjust ba tayo ng kadela? Wag muna. Kita na natin yan. Ayan o, tingnan nyo. Kaiba yan So, ginawan ko na lang ng
Okay. Kabit na natin. Lahat. Palitan ko na siya ng rubber damper. Napalitan ko na rin ng bearing. Saka ng gulong. Wala nang delay. Hindi na siya nadidelay. Kasi nung una medyo nadidelay siya. Ayun, take note yung rubber damper na pang Wave R100 saka pang Honda Alpha na 2005 magkaiba yun. At magkaiba rin yung bearing, magkaiba rin yung sprocket niya. So ang katulad ng Alpha ay Dream, yung C100, parang yun ang nakita ko, yun ang mga binili kong pyesa. So pagka meron kayong Honda Alpha, yun pwede ng pyesa ng Dream, ng rubber damper, sprocket, yun. Tapos itong gulong nga pala, huwag niyo makalimutan kasi sumasayad dito yan eh. Kaya hindi siya pwede talaga yung 80 by 80. Kasi sumasayad siya rito. Kaya ang nangyari, yung 80 by 80 inilagay ko sa unahan. Ayun. Super ano na siya, tining, tsaka walang kaalog-alog. Tapos wala nang delay yung... Siguro wala nang delay rangkada. Tsaka sobrang ano niya yan, oh. Talagang ano siya, matining, ika nga. So yan, medyo palagi ko pagka matining kasi yung gulong, natipid din sa gasolina kasi parang consider na pag naka pre-wheel ka ang bilis. So ayan, lalagyan ko na rin siya ng tire sealant kasi malaki din naman na itutulong ng tire sealant. Tiga-tigain nyo lang, pagtsagaan nyo lang siya, tigain. Tapos pinsan may babara dyan, tanggalin nyo na lang ulit pag may bumarang parang himulmul yung tire sealant. Pero ito parang okay, wala bumabara, okay siya. So ubusin na natin. Tinanggal ko yung pito niya kanina bago ko siya lagyan.